Rider Sina, kaakibat ng pagkakaroon ng isang motor ay yung magkaroon ka rin ng tamang kaalaman kung paano mo i-pre-maintenance ang iyong motor. Oo naman, dahil katulad ko, lady rider ako, dapat kahit paano may alam din ako sa pagmimintana ng motor ko. Araw-araw tayong gumagamit ng ating mga motorsiklo. Pero kadalasan, nakakaligtaan natin ang tamang pagme-maintenance nito. Ngayon, ituturo sa atin dito sa Rider's Tips. Magandang hapon mga kasangbahay. Kasama po natin ngayon ang isang kilalang rider mechanic sa larangan po ng pagmumotorsiklo. Ito po si Sir Tax Espinas. Sir Tax, ano po ba yung mga basic maintenance o yung mga basic tips na pwede nyo pong ituro po sa amin ngayong araw na ito? Unang-una po, kailangan natin ma-check yung ating oil sa loob ng makina dahil ito yung nagsisilbing dugo ng ating makina. So para malaman natin kung meron pa tayong sapat na langis sa loob ng makina, meron tayong dalawang indicators. So yung dalawang indicators po na yon, makikita po natin dito sa sight glass ng motorsiklo, meron po siyang dalawang level. So yung dalawang level na yon, kailangan po natin na makita na nasa gitna yung langis kapag nakatayo ang motorsiklo. Ang isa po sa mga indicators din, kung makikita natin sa ibang motor na walang sight glass, ito po yung tinatawag natin na dipstick. So meron po ang dipstick ng indicator dito sa may bandang gitna na dapat po kapag nakahinto ang makina, makikita po natin yung oil level nandun sa may corrugated part ng dipstick. Once na kapag naubusan po tayo ng langis sa motor, ang nangyayari po dito, nagkakaroon tayo ng overheating. Yun po yung sanhi po, sir, kapag kulang ang langis, wala pong maglulubricate ng mga bakal. So, di ba, nade-develop po yung friction. Kapag po nade-develop yung friction, nagkakaroon po tayo ng heat sa loob ng makina. Ang pangalawa naman natin i-check, brakes po ng motorsiklo. Meron po tayo dito tinatawag na master cylinder. Ito po yung nagko-control ng flow ng brake fluid papunta po sa caliper ng motorsiklo. So, ibig sabihin po, dito sa part na to, meron po tayong makikitang sight glass din dyan. Dyan po natin makikita kung meron pang laman na brake fluid ang ating braking system. Pag wala na pong laman, automatic po dapat i-fill up po natin yung brake master. So, ayun, kailangan din po natin i-check, madalas sa braking system, lumalabas dyan yung leakage kasi meron din po yan mga tornilyo. So kapag meron po tayong mga instances na nagbabawas po yung brake fluid, immediately po palitan po natin yung hose or yung bolt or yung washer na nakakabit sa braking system. So included po sa braking system natin, syempre yung tinatawag natin na disc pad. Ito po yung nakalagay dito sa loob ng ating brake calipers. Okay po. Yan po mismo yung nagpapahinto ng motorsiklo. So kapag nagpreno po kayo, siya po yung nagko-contact dun po mismo sa disc ng motorsiklo. So bali po, ito po yung disc. Ayan. Kung nakikita po natin, ito po yung nagka-clamp ng preno para po dahan-dahang huminto yung motorsiklo. Di ba sir, ito pinakita natin na disc brake. Meron di ba isang klase yung tinatawag na brake drum? Yes sir. Actually po yung mga brake drum, makikita natin yung sa mga old models ng motorsiklo, kagaya po ng mga pan-tricycle nung una. So ngayon sir, ito medyo modelo. Yung brake drum naman po, ang tawag sa nagpapahinto doon is yung brake shoe. Sir, tanong ko lang po, gaano po natin siya kadalas dapat natin i-check? Kailangan sa daily driven, yung titingnan natin to every month. Kasi syempre po, pabago-bago yung panahon, iba yung obstacles na dinadaanan natin, yung mga terrains. Kapag ka po ito ay meron na lang na 3 mm estimated na kapal ng brake shoe o brake pad, kailangan na po ito i-replace. Proceed po ako dun sir sa isa pang feature ng motorsiklo na kailangan po natin parating i-check. Ito po yung kanyang turn signals. Okay po. So ito yung signal light na tinatawag? Opo, yung signal lights. Ngayon sir, kapag ka po ang turn signals nyo hindi po gumagana, kailangan po i-check dyan kung ang busted po ay ang bumbilya or kapag po yung switch ay hindi na po gumagana. Yung headlight sir, napaka-importante niyan lalo na sa gabi. Yung pong taillight, ito po yung nandito sa bandang likod. So, ito yung brake light? Opo, yung brake light at saka tail light, magkasabay po yan. Most of the time, meron po tayong periodic maintenance kung saan natin dapat tingnan, medyo kinakalawang na, may corrosions na, kailangan po natin linisan yun kaagad. Huwag na po natin hintayin na totally hindi na po mag-work. Meron tayong isa pang bagay na dapat i-consider. Yun po yung tinatawag natin na chain and gears. Parati po natin i-check yung kanyang tension. Hindi po siya pwedeng fix, hindi po siya pwedeng matigas. Oh, yung parang hatak na hatak yung kadena. Kasi once po na nalubak kayo,
automatic po yun, magbe-brake po yun. Napaka-importante po ng bearings. Bearings. Kasi once po na kumalog din po yung bearing, nagkakaroon din po ng disalignment, nalalaglag po yung kadena. Sir, paano po natin malalaman kung sira na po yung bearing natin? Unang-unang indicator niyan kapag kasira na ang bearing, pag nakita natin na umaalog na yung gulong sa likod. Okay. While riding, ang isa dyan sa mga mararamdaman mo is kapag ka nagkaroon na ng vibration yung likod. Parang Halimbawa, nagbibigil na ba oo, yan, no? Halimbawa, lumiko ka ng konti, ang mangyayari sa'yo, magwawabol yung likod. Pareho po yun, harap at likod, sinecheck. Lilinisan din po natin yon. Meron din po mga motorsiklong lumabas ngayon na belt-driven. Ito na po yung mga tinatawag natin, sir, na mga scooters Mga or scooters. CVT type motorcycles. Yung CVT po is Constant Variable Transmission Motorcycle. Ito po yung mga belt-driven, kagaya po nito. Huwag po natin kakalimutan, lahat po ng piyesa ng motorsiklo, meron po yan wear and tear. Based on experience po, madalas po, mas maaga po akong magpalit ng piyesa. Hindi ko na po ito pinapaabot sa maximum wear out limit niya. Kasi, ang nangyayari po sa kanya, imbis na mapamura kayo ng gastos, napapamahal po kayo ng Nadadagdagan ng gastos. sira. Opo, nadadagdagan po yung sira. So, yun po yung wag natin kakalimutan. Kasi bilang rider po, responsibilidad din natin yung motorsiklo. Kung paano natin siya mamahalin, ganun din po yung magiging serbisyo nila sa atin. Very well said, sir. Napakaganda ng iyong mga naituro sa amin ngayong araw na to. So, any parting words, sir, na gusto mong sabihin sa ating mga Salamatan, no? mga riders? Opo. Unang-una, salamat po sa Arangkada, sa UNTV, of course. Yung namin, Vice Mayor po sa Daraga Albay, si Vice Mayor Carlito Bailon. Si Governor Joey Salceda, maraming salamat po sa inspiration. Ayan po mga kasambahay at marami pong salamat. Ako po si Titan Hawk. At ako naman si Riders Eli. Ito ang Riders Tips.